Ito na nga pala ang part 2 ng video dito sa may Zakopane. Bali papunta na nga pala kami sa may apartment na aming inupahan. At kanina nga pala tumingin kami ng taxi. Medyo may pagkamahalan para mga karepa. Sa may online kasi kami tumitingin. At habang naglalakad kami, may nadaanan kaming van na taxi. Nagtanong kami nagbaka sakali na baka hindi ganun kamahalan ang isingil sa amin. Pinakita nga namin yung location ng aming apartment. Doon kasi sa may Uber, nakita namin na 300 zloty. Pero sa kanya, 200 zloty lang. Kaya ayun, nag-go na kami. O diba? Nakatipid ng konti. Nakita ko nga na meron siyang apps na ginamit. Yung map na yun ay ilalayo ka sa mga traffic. Alam niyo ba mga karepa? Tuwan-tuwa kami dahil parang nagbago yung panahon. Sumang-ayon yata. Gumanda mga karepa. Kaya bukas, baka makaakit kami ng bundok ng mas maayos. Sa pagbabiyahe namin, nadadaanan namin yung napakagandang mga bahay at mga restaurant. Halos lahat sila ay gawa sa kahoy. Kahit na pumipikit na yung mata ko, parang ayaw pa rin matulog dahil may nakikita akong magagandang mga views sa may labas. At siya nga pala mga karepa, baka mahigit 3 hours yata yung biyahe namin. Medyo malayo pala sa may city. At kaya siguro yung mga Uber, 300 talaga yung singil nila. Sa sobrang layo mga karepa, napasubo yata si kuyang driver. 3 beses ko siya nakita nagkakamot ng ulo. Akala kasi siguro niya ay malapit lang. Sa isip-isip siguro ni kuya, lagot, mali yata yung desisyon niya. Tapos habang nagbibiyahe kami, gumagamit pala siya ng meter. Tinesting niya kung gaano kalayo at magkano ba yung aabutin sa bayarin. Pero 200 lang yung siningil niya sa amin. Paano kaya yun? Pero para sa amin mga karepa, okay lang yun. Magbabayad naman kami kahit magkano ang singilin niya. Makalipas nga ng mahabang biyahe, nakarating na rin kami. Ang kaso nga lang, medyo naliligaw kami dito. Hinahanap namin yung apartment na inupahan namin. Magkakamukha kasi sila ng itsura. At alam nyo ba na lahat na ito ay nilibot namin. Umikot-ikot kami ng napakatagal. At sa wakas ay nahanap din namin mga karepa. Arus, si kuya kinakabahan nito. Pagbaba ko nga ay agad akong tumingin sa may labas dahil tinignan ko yung bahay na inupahan namin. Tingnan nyo mga karepa, napakaganda no? Medyo mahal yung upa pero maganda naman at sulit. Alam nyo ba, napakabait ni Kuya Driver. Talagang 200 lang yung sinisingil niya sa amin. Pero nakita namin sa mukha niya na malungkot siya dahil mali yung nasabi niya sa amin. Nag-usap-usap nga kami na mga kasama ko at ang sabi namin ay magbigay na lang kami kahit 260. Nakita namin si Kuya, sobrang ngiti niya. Ayaw kasi namin siyang umuwi ng lugi, diba? Ang bait nga niya kasi nakipag-usap siya sa amin na maayos. Pumasok na nga pala kami at sumakay sa may elevator. Hinanap na rin namin yung aming room. Ito nga palang bahay na nirent namin ay halagang 1,000 zloty mahigit. Dahil marami naman kami, naghati-hati na lang kami. Ganito pala kalaki yung sala niya. Tapos yung CR naman niya ay kompleto na rin, meron na rin shower. Sa may kusina naman, maliit at simple lang pero maganda. Okay yung kulay, bagay na bagay, white and black. Meron na nga rin pala silang ref. Kaya mailalagay nyo dito yung mga pagkain dala nyo. Saka talaga makakatipid kayo kapag nagdala kayo ng sarili nyong pagkain. Kompleto na nga rin pala yung mga gamit sa may kusina. At lahat ng ito ay pwede nyong gamitin. At ito pa, pwede nyong gamitin yung automatic nilang panghugas ng plato. Wait lang daw, may patalastas. Dadaan daw muna si Ate Lobby. Sa may baba ng lababo, may mga basurahan at nakaseparate na. Tapos meron din pala silang microwave. Kahit hindi na pala kayo modela ng mga plato at kutsara, meron na rin dito mga baso, meron na rin mga tasa at mga mangkok. Ito naman yung kanilang kwarto. Kung medyo mainit, pwede mo buksan yung malaking bintana. At sa labas naman ay meron terrace na pwede kang magkape o mag-almusal sa umaga. Ang kinagustuhan ko dito sa may lugar na to, napakatahimik mga karepa. Tignan nyo, ang ganda ng paligid. At kung magpapahinga ka, makakapag-relax ka na maayos. Bumalik na nga pala ako sa may loob at kinuha ko tong kaserola. Magsasaing na tayo dahil mamaya kakain na rin. May dala nga pala kaming rice cooker pero maliit lang. Kaya kailangan ko pa magsaing ng isa pa. Baka kasi mabitin kami sa may kanin. Habang hindi pa luto yung sinaing ko, mag-iinit na muna ako ng tubig at kakain muna ako ng noodles. Ito yung paborito ko noodles, yung Korean ramen. Kumuha na nga rin pala ako ng 2 itlog at ilalagay ko to dito mamaya. Kanina, bago pala kami pumunta dito, bumili muna kami ng mga pagkain at nagati-hati na lang kami para mas makatipid. Mas magastos pa kasi pag kumain kami sa may labas. Lalo na yung mga restaurant dito ay ginto. Kaya kapag sa travel, kailangan talaga magtipid. Totoo lang, kaya naman talaga namin kumain at bumili ng mga yon. Gusto lang talaga namin ay tamang kontrol lang at makapagtipid talaga kahit nasa may abroad tayo. Si Paring Dado nga pala ay magluluto ng adobo. Akalain mo yun, may talent ka pala. Okay na sana, ang kaso nga lang, kinalimutan pa yung suka. Lumabas nga pala kami ni Parang Erwin dahil bibili kami ng suka. Nakalimutan daw nila kaninang bilhin yon. Buti na lang meron pala ditong bilihan na malapit sa amin. At hindi na namin kailangan pang sumakay ng taxi or maglakad ng malayo. Ang galing no? Ang ganda ng apartment dito dahil meron silang sariling bilihan or tindahan. Pagpasok nga namin ay tinignan namin kung suka nga ba talaga to. Tinanong pa namin sa may tindera. Bumili na rin nga pala ako ng Pepsi. Minsan kasi pag kumakain ako, gusto ko kape o kaya soft drinks. Napapasarap kasi ang kain ko kapag ganon. Pagkatapos namin bumili, bumalik na rin kami sa may apartment. Dapat nga ay maghahagdan kami. Ang kaso nga lang sabi ni Parang Erwin, mag-elevator na lang para daw medyo social. Napatawa nga kami dalawa dito sa may loob ng elevator dahil mali yung napindot niya. First floor lang kami pero pinindot niya ay second floor. Paglabas namin ng elevator, sabi ko sa kanya pag walang payong sa may gilid, mali ito. Ay rugune, minanying kayabe ako. May ranop na yata. Paglabas namin ng elevator, nakita ko sa gilid yung payong na palatandaan. Ang kaso nga lang, napasilip yung may-ari. Nakabalik na nga kami sa may kwarto at inabot na namin yung suka. Ewan ko ba kasi kay Paring Dado, magluluto ng adobo, walang suka.
Habang niluluto pa ni Parindado yung adobo niya at hindi pa luto yung kanin, kumain na rin ako ng noodles. Ang kaso nga lang, medyo malabsana. Ang tagal na kasi nakababad sa may tubig at hindi na rin mainit. Fast forward guys, nakakain na rin kami lahat. Pasado alas 9 na nga pala to, pero may araw pa at maliwanag. Kaya hindi rin kami makakatulog. Ang ginawa namin ay pumunta lang kami sa may kabilang building. Meron daw palaruan sa may underground. Pwede daw kami maglaro dito dahil kasama na rin daw yun sa pag-rent namin. Nakalimutan ko pala ipakita sa inyo yung swimming pool sa may labas. Pagpasok namin, aalisin pala yung mga sapatos at tsinelas. Ay ragune, pota mawala yung sapatos ko. Medyo naghintay nga pala kami ng matagal dahil kanina puno ng tao ang palaruan. Naghintay muna kami matapos sila at yun, nakapaglaro na rin kami. Ang galing pala nito, first time na namin makapaglaro nito. Nakakaaliw din pala. Sunod naman ay sinubukan namin yung billiard. Bali, ang kalaban namin dito ay mga bata lang. Ang kaso nga lang, hindi sila marunong, tinututok nila yung bola. Kaya ayun, kada tira nila pumapasok. Lugi tuloy kami. Tapos imbis na dalawa lang yung maglalaro, pag nakatira yung isa, palit naman sila. Habang naglalaro nga kami, natawa ko kay Parindado, nanira pa ng billiard. Nanira ka pa, pre. Nanira pa. Pagkatapos namin mag-billiard, nag-try naman kami ng ibang laro. Una nga pala akong tumira at natamaan ko yung pinakagitna. Tapos sumunod naman si Parindado at lahat ng tira niya doon din sa may gitna. Kaya yung mga batang nanonood sa amin, mga mangha at napapasigaw. Hanggang dito na lang ulit ang aking vlog. Abangan nyo naman ang part 3. Kita kits, maraming salamat.